Guyuan. Lin Jiwan, huwag na tayo. Hiwalayan? Guyuan. 3 taon na tayong magkasama. Ako ang nagtrabaho para sa'yo. 3 trabaho sa isang araw. Tapos ngayon, hihiwalayan mo ako? Lin Jiwan, wala kang itsura, wala kang katawan, at higit sa lahat wala kang pera o koneksyon. Bakit pa kita pipiliin? Ikaw? Mahal. Honey! Guyuan, sino tong babaeng to? Ako ang nobya ni Guyuan, Jiang Mei-er. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa buhay namin. Umalis ka. Itong pera, ituring mo na lang na bayad pinsala. Sa wakas, ang 3 taon ng kabataan ng iba, ganito lang ang halaga. Ano to? Ikaw si Lin Jiwan? Oo. Sino ka? Mula ngayon, tawagin mo akong kuya. Kuya. Gwapo, magpapakilala ako. Ako si Jiang Mei-er. Ang tatay ko ang hepe ng real estate division ng Star Glory Group, ang nangungunang kumpanya sa Haicheng. May air. Ang anak ng hepe ng real estate division ng Star Glory Group, ganito ang ugali. Tanggalin agad ang hepe ng real estate division ng kumpanya. Sabihin mo sa kanya, may magandang anak siya. Hello pa? Walang hiya, hindi ka nagpakabait. Anong gulo ang ginawa mo? Maayos ang lahat, tapos sinabihan ako ng HR na dahil sa'yo, tinanggal ako sa grupo. Ano, tinanggal ka sa Star Glory Group? Eto, Jiwan, alam kong marami kang tanong pero malalaman mo rin mamaya. Oo nga pala, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Huo Shilin, ang Star Glory Group, aming pamilya ang may-ari. ano? Tara na. Halika, uwi na tayo. Kuya ang bahala sa'yo. Sakay na. Lin Jiwan, maghintay ka. Ang laki naman nito. Mula ngayon, dito ka natitira. Ako? Eto. Pero, paano ako biglang nagkaroon ng ganyang kuya? Hindi lang ako, mga kuya kong katulad ko. May 8 ka pang iba. 8. 8? Oh. Ma, anong ginagawa mo rito? Anak, halika, umupo ka. Ma, Hindi ba dapat nasa restaurant ka naglilingkod? Bakit ka nandito? Jiwan, matagal ko nang naririnig sa nanay mo na nag-aaral ka sa kolehiyo. Ngayon, sa wakas ay nagkita na rin tayo. Jiwan, ito si Tito Huo Singyao. Batiin mo nga si Tito Huo. Tito Huo Singyao. Tagapangulo ng Xingyao Group, ang pinakamayaman sa Haicheng. Ma, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Tito Huo? Ikaw na ang magsabi, Chuju. Isang araw, si Tito Huo mo ay kumain sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Bigla siyang hinimatay. Iniligtas ko siya, naging magkakilala hanggang sa naging matalik na magkaibigan. Kaya kami, Jiwan, kaya gusto na naming magpakasal.
Pero dahil ikaw ay anak ni Shushu, kailangan kong tanungin muna ang opinyon mo. Ma, nakalimutan mo na ba ang matagal ko nang sinasabi sa'yo? Ma, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo noon pa? Ma, matagal ko nang sinabi sa'yo na hirap at pagod ka sa pagpapalaki sa akin, pero hindi mo inalagaan ang sarili mo. Kung gusto mong maghanap ng kasama, paano ako tututol? Susuportahan kita ng buong buo. At saka, kilalang negosyante pa sa Haicheng si Tito Huo. Ayos, Jiwan. Unang pagkikita natin, wala akong handang regalo. May 1 milyon sa card na ito. Kailangan mong tanggapin ito. 1 milyon? Ito, Tinanggap mo na ang pampabago ng tawag. Bakit hindi ka pa magbago ng tawag? ito, pa, Oo. Jiwan, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Ikaw at ang nanay mo ay magpapakasal sa isang world tour. Balak naming umalis sa susunod na mga araw. Nagpagal ako buong buhay ko. Panahon na para magpahinga ng maayos. Hindi pa nakapag-asawa si Tito Huo, pero siyam ang ampon niyang anak na lalaki. Habang wala kami, kailangan mong tulungan si Tito Huo na alagaan ang siyam mong kuya. siyam na kuya. Kung kagaya nila Kuya 4 ang itsura nila, grabe ang saya-saya. Bunso, mula ngayon, dito na ang kwarto mo. Ako, Oo nga pala, unang pagkikita natin, wala akong magandang mairegalo sa'yo. Itong Hermes bag para sa'yo. ito, Hermes? Hindi. Napakamahal nito. Kunin mo na yan kung binigay sa'yo. Sige, magpahinga ka na. Mananatiling matatag. Papasok na sa automatikong pagkilala. Halaga 800,000. Naku, ang regalong binigay lang ng basta ganito kamahal? Guyuan, ang paghihiwalay natin, tamang-tama ang timing. Pero, malaki at mayaman ang pamilya Huo. Si Tito Huo at ang siyam niyang anak, tatanggapin ba talaga nila ng buong puso ako at si Mama? Na-detect ang host. Unang pagtanggap ng mataas na halagang regalo. Nakabind na ang Life Winner System. Life Winner. Panalong sa starting line. Anumang unang pagkilos ng host ay makakatanggap ng kaukulang gantimpala. Ano to, system? Pa, hindi ako sang-ayon na magkasama kayo. Walang kwenta ang mag-ina na yan. May masamang intensyon talaga yan. Yixuan, alam ng tatay mo, para sa akin ang ginagawa mo. Pero ako anak, tunay na nagmamahal kay Tita Lin. Pa, nabubulag ka na sa pag-ibig. Mga taong katulad nila, ang target talaga nila ay ang yaman ng pamilya Huo. Tunay ang pagmamahal sa akin ni Tita Lin. Kung ordinaryong tao lang baka pwede pa. Pero itong mag-ina, ang isa, tagapaghatid lang sa restauran. At ang isa pa, tagapangarap lang ng 3 taon. Pa, kahit anong mangyari, dapat isipin mo rin ang pamilya Huo. Pa, Xingyaw, pa, Singyaw. Bilis, tumawag ka ng doktor, bilis! ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ganito ang nangyari sa tatay ko. Delikado ang kalagayan ni Uncle Ho. Unang pagkakataong naisip ng host na magpagamot ng iba. Binabati kita sa pagtamo ng dibinong kasanayan sa medisina. Titulo, Dibinong Kamay. Gusto ko lang tingnan ang kanyang kalagayan. Binigyan mo agad ako ng napakagaling na kakayahan. Qingyaw. Pa, huwag mo siyang hawakan. Kung hindi maagapan si Uncle Ho, talagang magkakaproblema. Tumahimik ka, hindi magkakaproblema ang tatay ko. Huwag mo siyang balaan. Dibinong kamay, bilis. Anong ginagawa mo? Buti na lang natutunan ko ang medisina. Kung hindi, yung bagong tatay ko bigla na lang mawawala. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Huwag mo siyang gambalain.
Ang paggamit niya ng karayom, eksaktong puntos. Mahusay ang pamamaraan. Ang lahat ng aking natutunan sa buhay, hindi ko na maabot ang galing niya. Sinyaw. Tatay. Si Lin Jiwan talagang napagaling niya si tatay. Jiwan, hindi ko inakala na marunong ka rin pala ng medisina. Kaibigang Lin, alam kong medyo biglaan ito. Pero gusto ko pa ring itanong, pwede ba kitang maging guro? Ano, maging guro? Dr. Lu, hindi lang kayo ang pangunahing manggagamot sa Haicheng. Pinamahalaan ninyo ang klinikang Lu ng tradisyonal na medisinang Chino ng maraming taon. Sigurado ba kayong gusto ninyong maging estudyante niya? Siyempre, sigurado ako. Ang ginamit niya kanina ay ang 13 karayom ng pinto ng impyerno. Isang beses ko lang ito nakita noong bata pa ako. Hindi ko inaasahan na makikita ko ulit ito. Kung matutunan ko kahit kaunti lang nito, wala na akong pagsisisihan sa buhay ko. Huwag, maestro. Huwag naman kayong lumuhod sa akin. Napakabigat naman noon para sa akin. Huwag na lang muna ang pagiging estudyante. Pwede tayong magpalitan ng kaalaman paminsan-minsan. Hindi pwede iyon. Wala akong anak o asawa. Kung magiging estudyante ako, ibibigay ko ang kalahati ng aking pag-aari sa klinikang Lu bilang regalo sa pagtuturo. Eto. Jiwan, si Dr. Lu ang pangunahing manggagamot sa Haicheng. Maging pagtuturo o pagpapalitan ng kaalaman man, pumayag ka na. Oo. Jiwan, pasensya na. Salamat sa pagligtas sa tatay ko. Hindi rin dapat ako naghusga sa iyo dahil sa nakaraan mo. Pasensya na. Huwag kang masyadong magpakumbaba. Ixuan. Huwag mo ring sisihin si tatay. Kayo'y siyam, pero wala ni isa sa inyo ang may kasintahan. Sa tingin ko, maganda si Jiwan. Tingnan mo, gusto mo bang subukan? Ha? Tatay, anong pinagsasabi mo? Ano ba yan? Subukan nyo munang magkasama. Kahit nasa hinaharap, hindi na tayo mag-ama, pamilya pa rin tayo. Pa, kanina ko pa po napapansin, marami pa pong maliit na problema sa katawan nyo. Luma na rin po ang problema sa puso nyo. Sakto namang may oras ako ngayon, aayusin ko po ang kalagayan nyo. Jiwan, talagang lalo kang nagiging kaaya-aya sa paningin. Kung magiging tunay na magkadugo pa, mas magiging mabuti pa. May gagawin pa po ako, uunan na po ako. Ingatan po nyo ang katawan nyo. Itong bata. Unang beses na nanood ng pagsasanay sa martial arts ang host. Nakakuha ng Diyos na antas ng martial arts. Wow, ganun lang. Nakuha ko na ang kapangyarihan ng isang grandmaster. Kuya. Ano, ang lakas ng dalagitan na ito, hindi pala ako ang mas magaling. Kuya, pwede bang pakawalan mo ako? Kuya 4, pwede bang pakawalan mo ako? Mga bata, mas mabuti kung magkalapit kayo. O mas mabuti nga. Jiwan, ikakasal na ang mga magulang natin. Balak kong bumili ng ilang bagay. Baka naman ayain mo si kuya, sabay-sabay tayong pumunta. Kuya. Jiwan, talagang lalong sumasaya ang puso ko sa'yo. Kung magiging magkamag-anak pa tayo, mas lalong maganda. Ha? Lin Jiwan, hindi naman ganun kababa ang tingin ko sa'yo. Silid ni Huo Yixuan. Kuya, sinabihan tayo ni Kuya 4 na magsama-sama. Anong ginagawa mo? Lumingon ka. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo naman sinarado ang pinto. Siyempre papasok ako. Walang babae sa bahay namin. Anong isasarado? Ako, hindi ko naman alam.
Ako, Ano yan? Nahumaling ka na ba sa pagtingin? Sabihin mo, anong ginagawa mo dito? Kuya 4 ay inanyayahan tayong pumili ng regalo para kina mama at papa. Eh di magmadali ka. Oh, G1. Hmm? Ang Antique Street sa Haicheng, kumpleto ng peking kalakal. May totoong mabibili ba dito? Sa kalyang ito, mga turista ang karaniwang niloloko. Mga kuya, huwag kayong mag-alala. Siguradong makakahanap ako ng magandang bagay. Mata ng pagkilala. Fake na florera na 10 piso lang. Fake na pulseras na 100 piso. Fake na kwadro na 200 piso. Ang galing nito. Ayos ah. Nene, anong tinitingnan mo? 23 taong gulang, net worth. Ay nako, talagang si fourth young Master Huo. Abot sa bilyon ang halaga niya. Ang dalawang kuya ko, sa murang edad pa lang, napakataas na pala ng halaga nila. Ang gagaling talaga. Modernong peking painting pero may nakatagong layer sa loob. Hindi matantya ang halaga. Boss, kukunin ko ang painting na ito. Ang painting na ito, 50,000. Sige, Boss Wang. 50,000. Ako ang kukuha ng painting na ito. Binibini. Ang mas mataas ang presyo, siya ang makakakuha. Kung ganyan lang ang kaya mong ibayad. Ginoo, sa iyo na ito. mukhang may scheme pala dito. Hoy. Kuya, ang usapan una ang nauna. Ganito ang ginagawa mo. Hindi ba't medyo hindi patas yan? Sa unang tingin pa lang sa painting na ito, tunay na gawa ito ng master painter na si Wu Daozi. Gusto ko talaga ang painting na ito. Kahit magkano, bibilhin ko ito. Ganito na lang, binibini. Dahil nauna ka. Kung kaya mong magbayad ng 50,000. Ang painting na ito, sa iyo na. Boss Wang, paano mo nagagawang magnegosyo ng ganyan? Wala akong pakialam. Nauna siya, naiintindihan mo. Basta kaya nitong binibini ang 50,000. Ang tunay na gawa ni Wu Daozi na ito. Sa kanya ko na ibebenta. Sige na nga. 50,000, kukunin ko na. 500,000, kukunin ko ito. G1, binigyan ka lang ni tatay ng 1,000,000? 500,000 lang ang gagamitin mo para bilhin ang peking painting na ito? Nababaliw ka na ba? Nakakita na ako ng mga tunay na sinaunang painting, karamihan ay bilyon-bilyon ang halaga. Sa kalye na ito, paano magkakaroon ng tunay na sinaunang likha? Ang mag-inang ito talagang walang kaalaman. Talagang hindi ko papayagan ang kasal na ito. Kung hindi, ang pamilya namin malulugi dahil sa kanila. Ang dalawang ito halatang nagbabalak ng panloloko. Hindi mo pa rin nakikita? Hoy, mga kababayan, tingnan ninyong mabuti. Ang mga produktong ibinebenta sa tindahan ko, kapag naibenta na, tunay man o peke, hindi na pwedeng ibalik. Ang card ninyo kapag ang produkto ay... Ah, sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Ano pong sinasabi ninyo? Kami pong mga negosyante, paano mawawalan ng salita? Sige, tingnan natin ang painting na ito, kung tunay o peke. Tatay ko kahit na tinanggal sa Xingyo Group pero ngayon mataas na opisyal na siya ng Su Group. Ang ganda ng buhay, nasa unahan pa lang yan. Mamayang gabi magdiwang tayo. Mamayang gabi ay nako, alam kong magaling ka.
Baby, tingnan mo. Sino yon? Puta. Baby. Samahan mo akong tingnan. Lin Jiwan, anong ginagawa mo? Ikaw pala. Nakikita kong pambihira ang aura mo. Tiyak na kaibigan mo ang dalagang ito, di ba? Kanina lang bumili siya sa akin ng isang 500,000 pisong painting. Baka naman gusto mo ring bumili. 500,000? Lin Jiwan 500,000? Ito lang ang binili mo? Kahit gaano pa kagaling ang stepfather mo, hindi kakayanin ang mga kalokohan mong yan. Lin Jiwan, yung Diyosa sa painting na to naka-black stockings, di ba? Di mo ba nakikita? Hindi ko alam na meron ng ganyan nun pa. Kaya pala gusto mong punitin tong painting. Halatang peke sa unang tingin. Hindi. Ang painting na ito ay tunay. Lin Jiwan, nakakahanap ka lang ng mayamang ama, naging tanga ka na ba? Kung tunay ang painting na ito, luluhod ako. At tatawagin kitang ninuno. Sige, usapan yan. Ikaw ang may sabi niyan. Jiwan, anong ginagawa mo? Paano nangyari yun? Lin Jiwan, anong panaginip yan? Hindi mo ba iniisip na pag pinunit mo ang larawang ito, magiging totoo na ito? Isang babaeng nananaginip lang. Swertihan lang, may mayamang stepfather ka lang. Baka naman nangangarap ka na naman na umangat ka agad. Ha ha ha. Ang larawang ito peke sa labas, pero may lihim sa loob. Ngayon, ibinunyag ko na ang tunay nitong anyo sa mundo. Tingnan mo. Yung nasa kanang itaas, ang sulat kamay at pirma, halatang tunay na gawa ni Wu Daozi, ang Feitian painting. Ang Feitian painting na ito. Ito. Feitian painting pala ito? Kuya, ang larawang ito, kilalang kilala ba? Si Wu Daozi ay tinatawag ding santo ng pagpipinta. Noong nakaraan, kumalat ang isang flower and bird painting at nabenta ng napakamahal. Kung tunay na gawa ni Wu Daozi ito, ang halaga nito ay 200,000,000. 100,000,000? Bunso, yayaman ka na. Yehey. Jiang Mayer, ikaw mismo ang nagsabi, kung tunay ang larawang ito, tatawagin mo akong ninuno. Kahit may pirma ni Wu Daozi, ano naman, ang dakilang pintor na yon, ang kanyang mga gawa, paano basta-basta mabibili? Tama. Sa tingin ko, ang larawang ito ordinaryo lang. Sige. Ipapakita ko sa'yo ang kahima-himala nitong larawan. Lin Jiwan, kung mahilig ka sa pantasya, magpanaginip ka na lang. Huwag kang magpahiya dito sa kakulangan mo ng kaalaman. Itong basurang painting na to, ibebenta mo pa ng 100,000,000? Tama siya. Tatawagan ko na ngayon si Sun Lao, ang pangunahing eksperto sa antigong bagay sa Haicheng. Para ibunyag ang katotohanan sa'yo, para mawala lahat ng pag-asa mo. Sige, tumawag ka nga ngayon. Patunayan kung talo ka ng walang duda. Pero sa tingin ko kulang pa ang pusta natin. Ano ba gusto mo? Kung matatalo ka, gagapang kang lumabas dito. At sa tuwing makikita mo ako, tatawagin mo akong Lola. Ayos, gusto mo yan sa akin kung ikaw naman ang matalo. Magpapakama ka sa driver namin. Siyempre, yung driver namin mataba at malaki ang ulo. Mag-ehersisyo ng mag-ehersisyo para pumayat. Jiang Mayer, gusto mong mamatay? Huwag mo na siyang pansinin. Sa tingin ko, tunay ang painting na ito. Pustahan na. Takot ba ako sa'yo? Lin Jiwan, nandito na si Sun Lao. Hintayin mo na lang na mawala ang 50,000 mo. Tapos, magdamag ka kasama ang driver ng pamilya Jiang. Ginoong San, kayo na po. Tuloy po kayo. Ahem. Ito, ang painting na ito. Ginoong San, alam ko na, peke ang painting na ito. Lin Jiwan, ang antigo at negosyo.
Kailangan ng ilang henerasyon para maipon. Tulad mo, mababang uri ng lipunan na walang mata. Balang araw, ang minanang yaman. Mawawala. Hindi pa nagsasalita si Ginoong San. Anong nagmamadali ninyo? Ito, totoong obra maestra ito. Ikinagagalit ko lang, buong buhay akong nasa larangang ito. Bakit ngayon lang nakita ko ang ganito, kamangha-manghang gawa? Ano? Sa kasalukuyan, ang natitirang gawa ni Wu Daozi, bawat isa, napakahalaga. Ngunit ito, walang katulad, bihirang flying apsaras, hindi bababa sa tinatayang halaga. 200 milyon. 200 milyon. Aray. Binibini. Ang painting na ito, maaari ko bang bilhin mula sa inyo? Ito, regalo ko sa kasal ng mga magulang ko. Hindi ko ito pwedeng ipagbili. Lin Jiwan, ibinigay ang lumang painting na ito kay Papa? Kaya, hindi talaga siya naghahangad ng yaman ng pamilya Huo? Nanay, para makapasok ka sa mayamang pamilya, napakalaki ng ginastos ko. Silid tulugan ni Huo Xingniao. Aning nangyayar? May nag-iisip sa akin. Bilisan natin, bigyan ulit si Jiwan, ang kapatid na babae. Ang painting na ito ba talaga ay para sa mga magulang? Oo. Bilang kapalit, bibigyan kita ng 200 milyon. Pag-aari sa Xingniao Group. Ha? Bakit hindi ka magpasalamat sa kuya? Salamat, kuya. Walang saysay kung ako lang ang kikilala sa'yo. May iba ka pang mga kuya. Kung gusto mong pumasok sa pamilya namin, kailangan mong pagbutihin pa. Paano ito nangyari? Itong sirang painting na ito, paano nagkaganon ng halaga? Jiang Mei Er, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kanina? Ano naman kung swerte ka, basta hindi ako kikilala, anong magagawa mo? May lakas ka bang manakit sa akin? Haha. Kaninang umaga, na-unlock ako na ang kasanayan ng Divine Level Martial Arts. May kakayahan na ako ng isang Grandmaster. Itong si Jiang Mei Er, iniisip pa rin akong isang kuting. Kung ganon, pagbibigyan kita. Big face punch. Lin Jiwan, pagkatapos ng 3 araw sa Jade Competition ng Haicheng, ako ang magre-representa sa Su Group para hadlangan ang Star Glory Group mo. Hintayin mo lang. Bunso, ang galing mo sa martial arts. Mas magaling ka pa sa akin. Jiwan, talagang nabigla ako sa'yo. Kuya, kahit ikaw na Iceberg President ay kumilala na sa akin, pagsisikapan ko rin ang iba pang mga kuya. Sige na, naghihintay pa ang mga magulang natin sa bahay. Pumili ka na ng regalo at umalis na tayo. Ang saya-saya ko talaga. Maganda naman ang itsura nitong babaeng ito, pero nitong mga nakaraang taon, napakaraming taong may balak sa negosyo ng pamilya namin. Napakarami ang ganitong klaseng kapatid na babae. Hindi ko tatanggapin. Kuya, ayaw na ayaw ko sa mga babae. Baka naman patayin ko na lang siya. Pwede bang iwan ang nanay niya? Siyempre, yun ang babaeng gusto ni tatay. Pero, kung mapupunta sa kamay ng ganitong klaseng tao ang negosyo ng pamilya namin, malulustay din yan. Tama ka. Kung ganun, sana nga ay makapasa itong batang ito sa pagsubok na ibibigay mo sa kanya. Kung ganun, mas matagal ko pa siyang mapapanatili. Jiwan, nagbigay ka ng mumurahing regalo kina nanay at tatay. Hindi ba yan nababagay? Oo nga, bunso. Ang dalawang bagay na ito, hindi naman siguro totoo, no? Mga kuya, yung painting na binili ko, hindi pa rin ba kaya kayo makapaniwala sa akin? Tama ka. Pero, Kuya. Ang regalo mo para sa kasal ni nanay at tatay, ganito lang ang ibibigay mo. Ganitong klasing bagay, kahit saan sa tabi-tabi marami kaming mabibili nito. kuya, bunso, bakit kayo umuwi? Pangalawang kuya, bunso, bakit kayo bumalik? Ha? Dahil kay tatay, ha? Naghahanap siya ng bagong asawa na hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ako mapalagay, kaya bumalik kami para tingnan, ha? Ngayong bumalik kami, hindi na kami aalis. Tingnan natin kung sino pa ang mag-aambisyon sa yaman ng pamilya natin.
Pangalawang kuya, ikapitong kuya, kumusta po kayo? Hindi ko alam na dumating kayo. Kung hindi, matagal ko na sana kayong binigyan ng regalo. Sino ang may gusto sa regalo mo? Pangalawang kuya, alis na tayo. Okay lang. Tara na. Tatay. Tatay. Ito po ang regalo ko sa inyo para sa bagong kasal ninyo. Nabili ko ito sa auction. Heart of the Ocean necklace. Tatay, ito ang regalo ko para sa bagong kasal ninyo. Isang mahalagang kutsilyo mula sa isang royal family sa ibang bansa, espesyal itong pumatay ng masasamang babae. Tatay, inay, ito ang regalo ko para sa inyo. Maligayang bagong kasal. Tatay. Ito naman ay si Jiwan ang nakakuha sa Antique Street. Isang tunay na likha ni Wu Daozi noong Tang Dynasty, ang Flying Apsaras painting. Sana magustuhan mo. Flying Apsaras painting. Ito ang tunay na gawa ni Wu Daozi mula sa dinastiyang Tang. Napakamahal nito. Ang gawa ni Wu Daozi? Paano ito nakuha ni Lin Jiwan at ibinigay pa kay Papa? Ito ay nasaksihan mismo ng pangunahing appraiser ng Haicheng, si Ginoong Sun. Kahit hindi ka maniwala kay Jiwan, dapat kang maniwala sa kanya. Pero, mali pala ang tingin ko sa kanya. Mabuti. Papa, Mama, ito ang regalo ko sa inyong dalawa para sa bagong kasal ninyo. Nabili ko ito sa lumang bilihan ng Antigo. Papa, tingnan ninyo. Tunay ba ito o hindi? Pang-agaw ng atensyon. Kahit peke ang ibinigay mo, sisihin ka ba ni Papa? Papa, huwag kang magpadaig sa awa sa mga dayuhan. Kung hindi, aabusuhin nila yon at gagamitin laban sa iyo. Mga kuya, kahit na napakayaman ng pamilya ninyong Huo ang nanay ko at ako, hindi talaga kami interesado sa yaman ng pamilya ninyo. Papa, ano ba talaga? Tingnan ninyo at malalaman ninyo. Hindi ito posible. Kuya, bakit ka nagulat, winner? Parang kanina, nakita ko ang dalawang malabong anino, isang dragon at isang phoenix. Ito ay dragon at phoenix na nagdudulot ng kasaganaan. Magkasundo ang loot at cedar. Ito ay masayang pangitain ng paglitaw ng kayamanan. Jiwan, kung hindi dahil sa aking karanasan, marahil ay hindi ko makikita. Ang jade ring na ito ay matagal na at parang gamit pa ng hari. Ito marahil, hindi mura, di ba? Tatay, ito rin ay kay Jiwan. Nakuha ito sa Antique Street. Ito po, 300 piso lang ang ginastos. Ang jade bracelet ni Auntie Lin, 500 piso lang ang ginastos. Tatay, bagamat mura ang pagbili ng dalawang ito, ngunit tama po ang sinabi ninyo kanina. Ang singsing na ito ay gamit ng hari. Napakamahal. Ang jade bracelet na ito para sa nanay ko. Ito rin ay natatanging gamit ng emperador. Hindi kaya, mali talaga ang akala ko sa kanya. Kahit na siya ay magaling kumita, ano naman? Tiyak na siya ay laban kay tatay o sa aming pamilya, Huo. May masamang balak. Hindi lang nakabili ng tunay na obra ni Wu Daozi at ang dalawang ito ay napakamura pa. Jiwan, ikaw pa pala ang marunong mag-appraise ng Antigo. Ang Jade Conference pagkatapos ng 3 araw. Ay, sige na, sige na. Sige na, iba't ibang linya hindi magkakaugnay. Marunong ka sa Antigo. Ngunit hindi nangangahulugang marunong ka sa Jade at Gemstones. At saka, At ano pa, tatay? kanina lang, ang binibiniso ng Su Group nagpadala ng kasulatan ng kasal. Sabi, kung hindi pumayag sa kasal, pababayaan tayo sa pagkatapos ng 3 araw. Jade Conference, walang anumang makukuha. Tatay, ano ang sinabi mo? Ang exhibit na ito ng Jade para sa Xinyao Group natin ay napakahalaga. Ito ang pinagmumulan ng mga hilaw na materyales para sa alahas natin. Pero ang Su Group ay nakipagsabwatan sa ibang kumpanya para hadlangan tayo. Gusto nilang hindi tayo makakuha ng materyales. Ano ba yan? Pupunta na ako para kausapin siya. Gul! Huwag kang pupunta. Kung magpapadala tayo sa init ng ulo, lalo lang lalala ang sitwasyon. Pa, si Sukianan ay isang babaeng magulo ang buhay. Ayaw kong pakasalan siya. Tayo ay talagang wala ng ibang pagpipilian. Alam ko, kapag naantala ang supply ng mga hilaw na materyales para sa alahas, malaking halaga ng penalty ang babayaran natin.
Pero kahit na ganito, hindi ko pa rin siya pakakasalan. Kung wala talagang paraan, magpapatayan na lang tayo. Kuya, sinusuportahan kita. Itong si Suchianan, ayon sa chismis, may hilig sa karahasan at sakit. Hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Pa, sa tingin ko ang pangunahing dapat gawin ngayon ay mag-isip ng paraan. Sinusuportahan ka ng tatay mo. Sobra na ang pang-api nitong si Su Jianan. Sa kasulatan ng kasal, hindi lang ang pangalan mo, Yichuan, ang nakasulat, kundi kayong siyam na magkakapatid. Kayong siyam ay mahal na mahal ko, lalo pat ganito kalapastangan ng kondisyon. Kahit mabaon ako sa utang, hindi ko ito papayagan. Maliban na lang kung angkop na tao ang pipiliin sa inyong siyam para pakasalan. Itay, may itatanong ako sa'yo. Itay, yung sinasabi mong Jade Convention kanina, ano pa talaga yon? Ang pamilya nating Huo ay pangunahing nagpapatakbo ng negosyo sa cosmetics sa Talahas. Ang Jade Convention na ito ang pangunahing pinagkukunan natin ng paninda sa isang taon. Mayroon itong exhibit at Jade Gambling, pero kontrolado ito ng Su Group at halos lahat kanila na. Itay, may naisip akong paraan. Sa Jade Convention na ito, may Jade Gambling. Kaya doon tayo magsimula sa Jade Gambling. G1, 10 ang nagsusugal, siyam ang talo. Kahit makakuha ka ng mga hiyas at Jade, baka basura lang lahat yan. Kahit bilhin mo lahat yan, ano naman ang mapapala mo? Bunso, naniniwala ang kuya mo sa'yo. Pero kahit ang pinakamagaling na eksperto sa Haicheng, hindi siguradong makakapaggarantiya sa Jade Gambling na makakakuha ng dekalidad na Jade. Mga kuya, bibigyan ko kayo ng kasiyasyang resulta. Tatay, mga kuya, bibigyan ko kayo ng kasiyasyang sagot. Salita lang yan. Huwag kang magyabang dito. Sabi ni second brother, mga babae puro problema. Ang sinasabi ng isang problemang tulad mo ay hindi mapagkakatiwalaan. Baka naman itong si second brother nasaktan sa pag-ibig, ang init ng ulo. Siyempre alam kong salita lang yan. Kung ganun tayo. Kung ako ang matalo, ako si Lin Jiwan, ay aalis sa pamilya ko. Eh paano naman ako ang nanay mo? Ang huling bahagi ng buhay ko, paano na? Ma, ang pag-alis o pag-stay ko, wala kang pakialam. Hindi pwede. Kung nandito ang anak ko, nandito rin ako. Kung hindi, aalis na rin ako. Jiwan, anong sinasabi mo? Magkakapamilya tayong lahat. Tatay, sino ang magkakapamilya sa kanila mga taong naghahangad sa yaman ng pamilya Huo? Gusto mo ng tayaan? Good, sige, tatayaan kita. Ano ang kondisyon? Kondisyon, kung ikaw ang matalo, kailangan mong magbigay ng public apology sa akin at sa nanay ko. Tanggapin ng nanay ko. Yun lang, ganun lang kasimple. Akala ko magre-request ang batang to inner ng sobrang laking kondisyon. Pero kung talagang malulutas niya ang krisis na ito, pwedeng kilalanin ang kanilang pagiging mag-ina, hindi naman imposible. Jiwan, bakit parang estranghero ang usapan? Ikaw at ang nanay mo, sumunod kayo sa akin. Jiwan, narito ang mga bagay na ipinaghanda ko sa iyong siyam na kuya bilang dote sa kasal. Ngayon, nais kong sa iyo ko ito ipagkatiwala. Tote? Sa mga nagdaang taon, marami ang nagnasa sa yaman ng aming pamilya. Buti na lang nakilala ko si Shuju. Ito ang dote sa kasal na ipinaghanda ko para sa aking mga anak. Tao. Hindi ba't para lang yan sa dote ng iyong mga anak? Bakit may 2 upuan pa? Dahil napakabigat nito. Kailangan ninyong maghanda sa isip. Ma, huwag tayong mawalan ng kaayusan. Baka tayo pagtawanan, tumayo ng matatag, ipakita natin ang ating lakas. Narito ang dote sa kasal na ipinaghanda ko para sa aking mga anak. Ito ay para sa panganay na si Yichuan.
Ito naman ay para sa pangalawa. Nakita mo na ang mga dowry para sa kasal ng mga kuya mo. May naisip ka ba? Anong iniisip ko? Matanda na ako. Gusto ko ring makasama ang nanay mo. Para mag-enjoy sa huling bahagi ng buhay namin. Kaya ngayon, ipapamana ko sa iyo ang Xinyao Group. Pero, kailangan mong pangakuan ako ng isang bagay. Anong bagay yun? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagkakamali sa pagtaya ng tao. Mula ngayon, kailangan mong alagaan at asikasuhin ang siyam mong kuya. Ipangako mo sa akin. Pero babae lang ako, bakit ako ang pinili mo? Manalig ka sa pangunawa ko, kaya mo yan. Ito ang card na ito. Ito ang golden card ng chairman ng Xinyao Group. Kapag nakita ito, para mo na akong nakita. Mula ngayon, ipagkakatiwala ko na ito sa'yo. Itinuring nila akong magiging tagapagmana ng Star Glory Group. Ito ang pinakamalaking conglomerate sa Haicheng. Ano ba ang karapatan ko? Sino yon? Chiwan, nandyan ka ba? Tuloy po. Kuya, bakit ka nandito? Ito, kuya. Kuya, ano ba to? Kuya, kumalma ka muna. Sa ngalan lang naman tayo magkapatid. Jiwan, Jiwan, mahal kita. Napansin ng system ang unang pagkakataon ng host na, hindi system, hindi ko gustong gawin yon. Kuya, kumalma ka muna. Ano man ang mangyari, may liwanag sa dulo ng tunel. Narinig ko ang paghipo sa ulo ay nakakadagdag ng swerte. Ngayon, ibibigay ko na ito sa'yo. Kuya, yung pag-block na ginawa ng Su Group, tutulungan kitang ayusin yon. May paraan ka talaga. Kuya, ang pagkakasara ng Su Group, tutulungan kitang ayusin. May paraan ka ba talaga? Napapanood ko na kaya masyado ang mga short drama? Siya pa ba yung presidenteng mala iceberg na madalas makita sa TV? Kuya, anong nangyari sa'yo? Sumasakit ang tiyan ko. Lumang sakit na yan. Kuya, pwedeng gamutin ang sakit mo sa pamamagitan ng energy transfer. Marami na akong doktor na napuntahan, pero wala namang nangyari. Kaya mo ba talaga akong gamutin? Oo, baba muna ako para maghanda ng salabat para sa'yo. Kasabay ng energy transfer therapy ko, gagaling ka agad. Salamat. Jiwan, pinagod mo ang sarili mo. Halos oras na. Salamat, Jiwan. Kuya, dahan-dahan lang sa pag-inom. Walang makikipag-agawan sa'yo. Isang malamig at misteryosong presidente ang naging kuya ko. Ang swerte ko talaga. Kuya, gamutin kita. Hindi na sumasakit ang tiyan ko. Mainit-init pa. Kuya, ito ang kapangyarihan ng traditional Chinese medicine ko. Ito rin ang ginamit ko kay Papa noong nakaraan. Diyos ko, isang pangarap na lalaki ang tumitingin sa akin ng ganito kalalim. Sino bang makakatagal nito? Kuya, huwag ganyan. Kahit na wala kaming dugong magkadugo, kuya ko pa rin siya. Hindi ako dapat lumampas sa hangganan. Hoy. Lin Jiwan, hindi ko inakalang may tiktik ka pa rin sa pamilya ko. Sa boses na to, ang lalaking ito ay
Lin Ji-wan, ibibigay mo ang buhay mo. Hindi dapat ganun. Hindi naman dapat marunong ng martial arts tong dalagita. Bakit ang galing niya? Ikaw, Kuya Ki? Ki, Ikaw nga talaga. bakit hindi naman ako? Pero ikaw, kuya, hindi ko alam kung kaninong panig ka. Sa kalaliman ng gabi, magkasamang nag-iisa, ano ba ang ginagawa ninyo? Ang ibig mong sabihin, ako at si J1, Huwag kang magkunwaring tanga. Nag-iibigan kayong dalawa, mas madali para sa kanilang mag-ina na kontrolin ang negosyo ng pamilya Huo. Ang mga babae ay pabigat. Kuya, huwag kang magpadala sa damdamin. hindi. Kanina niya ako tinulungan. Kuya, katulad mo si Papa. Loko na kayong dalawa. Ayoko na talaga sa mga babae. Hanggat nandito ka pa sa pamilya ko, kahit gaano ka kagaling, wala ring silbi. Papatayin kita balang araw. G1. Sabi na nga ni Papa, isa ka sa pamilya Huo. Yung Jade Convention pagkatapos ng 3 araw sumama ka sa akin. Bago iyon, pag-aralan mo muna ang mga gawain dito. Sige, Kuya. Hello, hinahanap ko si Boss Huo. May appointment ka ba para kay Boss Huo? Meron naman siguro. Ako si Lin Ji-wan. Ako ang bunso ni Boss Huo. Huy, hindi ba't ikaw yung taga-eskwelahan namin sikat na daydreamer, si Lin Ji-wan? Ano ba, tumakas siguran kasama ng isang mayamang babae. Ngayon naman dito ka na, nangangarap sa aming presidente. Ikaw pala. Ikaw pala. Wala kaming nakitang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan mo at sa iyong appointment. Narinig ko lang kanina, itong fangirl na ito, nagpapanggap na kapatid ni Ji-ho. Alam naman ng lahat na ang pinuno ng Xingyao Group ay may 9 na anak na lalaki. Pumunta kami rito sa Xingyao Group para mag-interview. Malapit na kaming maging matagumpay. Hindi ko inaasahan na makakatagpo kami ng fangirl na tulad mo. Nakakainis talaga. Magandang araw. Ito ang aming recommendation letter. Ang tiyuhin ko ay si Supervisor Zhao sa marketing department ninyo. Totoo, recommendation letter ni Supervisor Zhao ito. Mga kliyente, dito po kayo. Sandali, paano ba kayo magtrabaho dito sa Xingyao Group? Ngayon, kahit sino man. Ay makakapasok na lang. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag po kayong mag-alala, tatawagan ko na ang security para paalisin ang mga hindi naman dapat narito. Hoy, teka muna. Ako talaga ang nakababatang kapatid ni Ji-ho. Talaga ho bang kapatid kayo ni Ji-ho? Ikaw ba talaga ang bunsong kapatid ni Boss Huo? Eh ako? Tingnan mo ang suot ng taong ito. Halata naman, mahirap siya. Huwag na lang tawagan si Boss Huo. Ginang kung hindi ka pa aalis ang Star Glory Group namin, ipapapalayas na kita ng guard. Pero, Umuwi ka kung saan ka nang galing. Ay. Ikaw, isang babaeng nananaginip lang. Huwag kang magpahiya dito. Sinong may lakas ng loob, itaboy ang bunsong kapatid ko. Kuya Zhao, tingnan mo, parang yun ang ika-4 na anak ng Star Glory Group, Huo Shilin. Narinig ko lang siyang sumigaw Lin Ji-wan, bunsong kapatid. Hindi kaya mali ang narinig ko. Bahala na, batiin muna natin kayo. Umalis ka? Bunsong kapatid, bakit ka nandito? Kuya, ako. Bunsong kapatid. Hoy, Siya ang bunso kong kapatid na babae. At siya rin ang prinsesa ng pamilya Huo, ang tagapagmana ng Star Glory Group. imposible. Isa siyang tunay na pantasya. Nagtipid at nagsumiksik para lang makisama. Paano siya magiging tagapagmana ng mayamang pamilya? Oo nga, at ang pamilya Huo, 10 lang ba ang mga anak na lalaki? Saan ang galing ang prinsesang apelidong Lin? Yun ay dahil si Chairman Huo ay ikinasal na sa nanay ko. Siya ngayon ay tatay ko na. Hindi ba't ang nakaraang henerasyon ay nakipagrelasyon sa mayamang pamilya? Anong ipinagmamalaki mo? Sumasakay ka lang. Ikaw mismo may kakayahan ka ba kahit kalahati? May kakayahan o wala, kailangan bang patunayan sa'yo? Ganito na lang, hindi ba't narito kayo para sa interview? Palitan natin ng written exam, mga mahihirap na problema sa math at science. Si Boss Huo ay kapatid mo na, paano magiging patas ang exam?
Tama nga. Sino ang hindi magpapalusot? Ganito, isang laban sa dalawa sa inyong dalawa at magbibigayan tayo ng mga tanong. Lin Jiwan, ikaw, isang mahinang estudyante sa liberal arts, paano ka nangahas? Ako ay nasa computer science department, si Lily ay nasa math department. Ano ang ipanghahambing mo sa amin? Ang tapang ng isang ignorante? Tama, kaming dalawa ay numero 1 sa aming mga major. Kahit nakapasok ka sa mayamang pamilya, hindi nito mababago na ikaw ay isang maliit na cute na tao. Panalo na kami. Sige, kung matatalo kayo, lumayas kayo magpakailanman sa Haicheng. Lin Jiwan, ang laki ng mga salita mo. Kung matatalo ka, maghubad ka ng lahat ng damit at maglakad ng 3 ikot sa palibot ng Star Glory Group. I-video at ikalat sa buong internet. Naghahanap ng gulo. Lin Jiwan, maghintay ka na lang na maging sikat sa buong internet sa masamang paraan. Ang hirap naman. Hindi kaya, kailangan kong magpakatatag. Dapat talagang manalo ako. Hoy, Lin Jiwan, sa mukha mo pa lang, kita ng hindi mo kaya. Huwag mo nang pilitin, maghubad ka na lang at tumakbo. Sa paggawa pa lang ng tanong, palpak ka na. Pagdating pa sa pagsagot, wala na. Tama, dapat ngayon pa lang umalis ka na. Ikaw pa ang naghanap ng gulo. Na-detect ang host. Unang pagkakataong makakita ng mataas at malalim na problema sa matematika at lohika. Gantimpala, kasanayan ng henyo sa matematika at lohika. Ano yung nangyari sa kanya? Parang may kumikinang na ginto sa utak niya. Bahala siya, maghanap tayo, mga mahihirap at hindi pa nasusolusyon ang problema sa matematika sa buong mundo. Mamaya, mapapahiya siya. Mamaya, magli-livestream ako ng palihim. Sa tingin ko na yung mga tanong na gagawin ni Lin Jiwan ay madali lang siguro, madali lang nating masasagot para kumita tayo ng magandang reputasyon. Talagang ikaw, Lily, ang maalalahanin. Itong pinakamahirap na problema sa matematika ay ganun lang pala. Kung ganito, hindi na ako magpapakumbaba. Para sa kanilang dalawa, gagawa ako ng medyo mahihirap na tanong. Eto. Lin Jiwan, malamang, hindi mo alam ang Fermat's Theorem at Taylor Series. Isang estudyante ng humanities ka lang, karapat-dapat ka bang magbigay ng tanong sa amin? At nangangarap ka pang manalo sa amin? Hintayin nating sumikat si Lin Jiwan sa buong Daxia dahil sa paghuhubad at pagtakbo. Kung kabayo o asno, subukan lang, malalaman na. Ako ang magiging tagasuri. Ipamimigay na ang mga papel ng pagsusulit. Bilang top student sa math department, ayoko namang mang-api sa'yo. Sa tingin ko, 5 minuto lang ang kailangan ko para masagot ang mga tanong na gawa ng estudyanteng kagaya mo. Maglalaro muna ako. Sa buong buhay mo, makikilala mo ang mga katulad namin ni Lily, mga magagaling, ay sapat ng karangalan. Mga baboy ba kayo? Ang bababa ng mga tanong nyo. Hindi naman siguro niya talaga masasagot yan? Imposible yan, mahirap yan para sa amin ni Lily, tapos siya, isang babae mula sa arts, paano niya masasagot yan? Nagpapanggap lang yan para lang takutin tayo. Simulan na ang livestream, ipaalam sa private group. May nag-aangking genius sa math at science, panoorin natin kung paano siya mahuhuli. Hala, talagang mahilig ka sa drama, ano? Tingnan nga natin anong isinulat mo. Malamang, pakiusap. Hahaha. Ano? Imposible to? Ito, imposible to. Anong nangyari? Siya, talaga. Anong sinulat mo? Nalutas ko sa loob ng 5 minuto. Tingnan mo. Ito yung problema na iniwan ng matandang profesor sa math para lang pag-aralan ng mga estudyante. Ang solusyon mo, mas simple pa pala kaysa sa huling solusyon ng profesor. Lin Jiwan, gumamit ka ng ibang paraan, di ba? Siguradong inuna mo nang tingnan tong problema. Hindi ako naniniwala na mas magaling ka sa akin. Kaya pala number 1. Pala mandaraya ka lang pala. Kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo ang problema na ginawa ko para sa inyo. Ako, isang top student sa math sa pinakamagandang universidad, hindi ko maintindihan ang problema sa math na gawa ng isang babaeng nasa humanities. Ano bang problema ang kayang gawin niya? Ito yung isa sa pinakamahirap na problema sa math research. Ikaw, paano mo nalaman to? Hindi lang alam ko, kaya ko ring solusyonan.
Ang galing nito, antas na pwedeng manalo ng Nobel Prize. Nako, wala na tayo. Lily, tingnan mo ang mga comment. Ano tong totoong eksena ng pagiging plastic? Totoong genius siya, okay? Galing ako sa MIT, mapapatunayan kung totoong Diyos ito. Mag-beauty vlogger ka na lang. Huwag kang magkunwari na elite nagpapakitang gilas. Nakakakahiya talaga. Kakakuha ko lang ng balita, si Supervisor Zhao ng Marketing Department dahil sa paglustay ng pondo ng kumpanya ay nadakip na. Ano? Hindi kayo pumasa sa exam, lumayas kayo. Mali dapat ay lumayas sa Haicheng pinangako niyo yan kanina, di ba? Mga tauhan, dalhin nyo sila palabas paalisin. Jiwan, aminin namin, nagkamali kami pakiusap. Patawarin mo na kami, di ba lagi kang mabait? Hindi na namin uulitin to. Kasalanan niyo to, walang ibang dapat sisihin. Sikat na kayo sa internet sa kasamaan. Mula ngayon, ayoko nang makita kayo sa Haicheng. Huwag naman. Bunso, yung receptionist sa baba na nanindak sa'yo, tinanggal ko na. Kuya, kanina hindi kita naipakilala. Sino ito? Ito ang pangwalo mong kuya si Huo Anrong, isang sikat na artista. Ay nako, isa na namang gwapong kuya, ang saya-saya ko naman. G1, ito ang handog ko sa'yo, isang limited edition na sports car sa buong mundo. Sana magustuhan mo. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na yan. Ito ay mula sa kuya mong si Anrong. Maliit na regalo lang. Salamat kuya. Oo nga pala, ikaw hindi mo pa nakikilala ang panganay na kuya natin, di ba? Siya ang nag-imbita sa akin na pumunta rito. Gusto kong maging familiar sa negosyo ng kumpanya at saka pupunta ako sa Jade Conference. Ang Su Group ay agresibong lumalapit. Ang Jade Conference na ito ay napaka-importante para sa atin. Sakto, mas familiar ako sa kumpanya. Samahan kita at si Anrong para maglibot-libot. Bunso ate, dito sa floor na ito, dito nagtatrabaho ang panganay na kuya natin. Ipapasyal kita sa ibang lugar, tara. President Yang, ang aming cosmetics business, kahit nakulang tayo sa innovation ngayon, pero may established na business model tayo. Hindi naman siguro dahilan yon para kanselahin mo ang partnership natin. President Huo, dati nakipag-partner kami sa inyo dahil ang Xingyao Group ang nangungunang kumpanya sa Haicheng. Pero ngayon ang Su Group ay nag-alok ng mas mataas na presyo. Kahit bayaran ko ang penalty, hindi na ako magbibigay ng kahit anong marketing channel sa inyo. President Yang, kung mayroon kang kahit anong hiling, maaari mong sabihin sa akin. Nais ko ring ipakita sa inyo ang sinseridad ng aming Xingyao Group. Sinseridad. Hoy, narinig ko na ikinasal na si Jiwoo Xingyao, di ba? At may ampon na siyang anak na babae. Aray, kung papayag siyang matulog kasama ko, saka ko lang pag-iisipan ang pakikipagtulungan natin at palalawigin pa ng konti. Hayaan mo siyang matulog kasama ko, malaking karangalan na yon para sa kanya. Naimbestigahan ko na sa eskwelahan, 3 taon siyang naging fantasya. Nanay niya, tagapaglingkod lang sa restaurant. Kung hindi lang ngayon nakakapit siya sa inyong malaking kumpanya, ayaw ko sanang makisalamuha sa mga babaeng galing sa ganoong pamilya. Pero minsan subukan ng bago, pwede rin naman. Ano ka ba, Huo Yixuan? Narinig ko, ikakasal sa'yo ang anak na babae ng pamilya Su. Alam mo, pang toy boy ka lang. Ikaw yung fantasya, di ba? Ano, gusto mo bang matulog kasama ko? Panaginip mo na lang yan. Ako! Ginong Yang, hindi ka welcome dito. Lumabas ka na. Etong Xingyao Group pala kayo. Hintayin nyo lang. Kuya, pasensya na. Ayos lang. Kuya, na-offend mo si Yanggang. Ang departamento ng cosmetics mukhang malalagot na. Ano pa bang magagawa? Ito ang grupo natin, mahalagang negosyo to. Pero para sa akin, mas mahalaga si G1. Presidente, yung pagkasira ng usapan ninyo at ni President Yang kumalat na sa buong grupo. Gusto ng mga founding members na magpatawag ng emergency meeting. Ano? Kuya, yung emergency meeting na ito malalaba ang magiging resulta? Noong itinatag ni Dad ang Xingyao Group, sila ring mga founding members na to ang kasama niya. Matagal na nilang gustong makuha ang kapangyarihan, palitan ng leader. Kuya, nasa bakasyon na si Dad. Huwag na nating istorbohin. Dalhin mo ako, may paraan ako. G1, kaya mo ba? Presidente Huo, narinig ko, pinatakbo mo si President Yang ng Yang Group. Kalokohan yan.
Ngayon, ang Yang Group lubusang kinansela na ang lahat ng pakikipagtulungan sa Xingyao Group. Kung ganito na nga, sa tingin ko, ang cosmetics business pwedeng tanggalin na rin. Ang negosyo ng pampaganda, ako ang nangunguna rito, ang dami nating kasamahan na nagsumikap ng husto. Sa palagay ko, hindi ito dapat ipagpaliban. Hindi ipagpapaliban, bakit ayaw pumayag ni Jiho sa hiling ng Sugroup na pakasalan si Suchanan? Kung ikaw ang hahawak sa negosyong ito, bakit mo pinalayas si Ginoong Yang? Ang ibig mong sabihin ay ipapadala ang bunsong kapatid namin para kay Ginoong Yang. Ano naman kung para kay Ginoong Yang para sa kumpanya, kailangang magsakripisyo, natural lang yon. Tama nga. Ang lahat ay magiging maayos sa tamang panahon. Ang Star Glory Group natin ay umabot sa kinaroroonan nito ngayon dahil sa diwa ng hindi pagsuko kaya naging ganito. Ang negosyo ng pampaganda, hindi ko ito bibitiwan. Kailangan nating pag-isipan ang pagpapalit ng pinuno. Kaming mga ito ang namamahala sa mga pangunahing operasyon ng grupo. Ang kailangan naming pinuno ay isang makakapagdala ng mga proyekto at makakapagpalago ng pakikipagtulungan. Hindi tulad mo, isang padalos-dalos at walang pakundangang bata. Sinusuportahan ko ang pagpapalit ng presidente ang Star Glory Group dahil sa pinagsamang pag-atake ng Su Group ay nagpapakita na ng paghinapanahon na para magbago at magpalit ng timon. Ano ang ibig ninyong sabihin ang Star Glory Group ay itinatag ng aking ama? Gusto ninyong maghimagsik sa ganitong pagkakataon? Ano ang sinasabi mo? Mga kasama, may paraan ako. Ikaw isang batang dalaga. Ginoong Huo, sino itong batang babaeng ito? Huwag mong sabihing girlfriend mo siya. Paano siya nangahas na pumunta sa pagpupulong ng board ng Xingyao Group? Tama ka, Ginoong Huo. Ang board ng Xingyao Group ay hindi papayag na makialam ang isang dayuhan. Sino ang nagsabing dayuhan siya? Siya si Lin Jiwan, isa siyang shareholder ng Xingyao Group. Paano siya magiging hindi karapat-dapat na sumali? Kilala ko lahat ng mga direktor ng Xingyao Group. Anong klaseng tao siya? Si Jiwan ay nakababatang kapatid ko at siya rin ang tagapagmana ng Xingyao Group. Siya? Huo Ixuan, nagdala ka ng isang kabit para magpanggap na tagapagmana ng grupo? Ako nga ay nakababatang kapatid sa pamilya Huo at shareholder din ng Xingyao Group. Hayaan muna natin ang usapin ng tagapagmana. Kayong apat, hindi ba kayo ang dapat maging leader ng Xingyao Group? Hindi ko maintindihan, kanino ba talaga ibibigay ni Ginoong Huo ang posisyon? Siyempre, sa akin. Ako ang namamahala sa HR at admin ng kumpanya. Kaya ako ang pinakamalinaw sa kinabukasan nito. Anong grupo ang maglalagay ng admin VP bilang pinuno? Ako ang responsable sa jewelry business, dapat ako ang mamuno. Kayo ang may pinakamaraming karapatan magsalita. Pero ang jewelry business ay nahaharap sa krisis dahil sa pag-atake ng Su Group at iba pang grupo. Malinaw na kulang sa paghahanda ang namamahala sa negosyo. Pero ang mga nasa HR at admin, hindi nila alam ang negosyo, kaya hindi nila mapapaunlad ang grupo. Makita mo ang card na ito para mo nang nakita si Chairman Ho Xingyao. Mayroon ako ng card na ito kaya karapat dapat akong sumali sa board meeting ngayon at karapat dapat maging tagapagmana dahil hindi kayo nagkasundo, magkarera tayo ng patas. Ang may kakayahan, siya ang masusunod. Nene, marunong ka ba sa pamamahala ng kumpanya? Ibig kong sabihin, Marunong ka ba sa negosyo ng alahas? Sino ang nagsabing hindi? Sa susunod na mga araw, sa malaking pagtitipon ng Jade, ang Su Group ay magsasama-sama sa iba pang mga grupo upang isagawa ang panghuling paghadlang sa aming Su Group. May paraan ako para malutas ang malaking problemang ito. sa panahon ngayon kahit saan na lang ba nagbobolahan? Kung hindi kayo naniniwala sa akin mga nakatatanda, eto ang sasabihin ko. Kung ang krisis na ito ay makapinsala sa Xingyao Group, ako lang ang mananagot. Nababaliw ka ba, Jiwan? Ikaw na isang tagapagmana na wala namang ipagmamalaki. Ano ang ipambabayad mo? Huwag kang mag-alala kuya, siguradong sigurado ako. Wala naman akong problema na ipakita sa mga kabataan ngayon ang masasamang katotohanan sa lipunan. Kung ganun, may gustong sumagot sa lahat ng utang, pwede na rin yon bilang isang plano B. Bakit hindi? Tama. Mga nakatatanda, kung malulutas ko ang krisis na ito, kayong apat ay dapat magbitiw sa tungkulin. Ano? Sige, usapan na yan. Magkaroon tayo ng nakasulat na kontrata bilang patunay. Nakapaghanda na ako ng dokumento, tingnan ninyo. Nene, maghanda ka ng sumagot sa mga utang. Mga walang modo at ignorante pang kabataan. Dapat ka ng turuan ng leksyon? Tungkol sa kontrata yan. Chairman Ho Xingyao, kailan pa siya nagkaroon ng anak na babae? Dati, sabi-sabi puro siyam na anak na lalaki lang.
Itong gold card, paano mapupunta sa isang dayuhan? Sinong nagsabing dayuhan siya? Pero bakit naman hindi namin narinig to dati? Oo nga, hindi namin alam na si Chairman Hu ay may anak sa labas pala. Tama. Kasal na ang tatay ko sa nanay ni Jiwan. Kaya si Jiwan ang nag-iisang anak na babae ng tatay ko. Kahit paano, Kulang pa siya sa karanasan at nagsasalita ng walang galang. Hindi siya angkop maging tagapagmana. Sa pagkatao niya, alam niyang mag-isip ng paraan para matulungan ang Xingyao Group. Samantalang kayong mga matatagal na miyembro, ang iniisip lang araw-araw ay kung paano ubusin ang grupo, maging mga walang utang na loob. Hindi ba? Itong mga kontratang ito pinirmahan ni Jiwan ay para makipagnegosasyon ng patas sa inyo. Huwag ninyong isiping hindi ko alam ang mga kalokohan ninyo. Sa likod ng aming likod, nakipagsabuatan kayo kay Suchianan ng Su Group. Sinubukan ninyong alisan ng kapangyarihan ako at ang tatay ko at paghati-hatian ang grupo. Hindi ba? kahit na ganito, kailangan ding itigil ang cosmetics business. Tama, kung wala ang koneksyon ng Yang Group, paano mo gagawin? Presidente Huo, walang saysay ang pagpupumilit mo. E di magdagdag tayo ng isang kondisyon sa kontrata. Kung hindi malulutas ang krisis na ito, ang pagiging presidente ni Presidente Huo ay kailangan ding magbitiw sa tungkulin. Ayos lang, nandito ako para sa'yo kuya. Mga kasama, ang pagpunta ko rito ngayon ay hindi lang para pumirma ng isang kontrata. May kasama itong pangako. Ako ang mamumuno sa negosyo ng alahas ng Xingyao Group upang makalabas sa krisis. At ibabalik ko rin ang sigla ng negosyo ng pampaganda. Batang babae, medyo bata ka pa. Ito ay board meeting, kailangan mong panagutan ang sinasabi mo. Pagdating sa mga segment ng negosyo, kung hindi mo maibabalik ang buhay sa negosyo ng pampaganda, paano mo ito pananagutan? Sasagutin mo rin ba ang lahat ng utang? Huwag mong isiping dahil nakasandal ka sa malaking puno na si Huo Xingyao ay magaan na ang lahat. Kung talagang malalim ang krisis ng grupo, kahit si Huo Xingyao mismo, mahirap ring tiisin ang mga numero. Eksperto ako sa medisina. Narito ang isang sinaunang sekretong formula para sa pagpapaganda. Kuya, dati mong sinabi na ang negosyo ng pampaganda ng kumpanya ay walang katangian at walang inobasyon kaya mahirap tumaas ang benta. Dalhin mo ito. Kapag ginamit ng mga customer, magiging napakaganda ng epekto. Ito ang aking kumpiyansa. Pagandahin natin ang brand, mag-market at mag-promote, tiyak na mabubuhay muli ang ating negosyo sa pampaganda. Ang mahalagang listahang ito ay mukhang ordinaryo ang bawat isa. Ngunit kapag pinagsama-sama, parang may kakayahang magdulot ng walang hanggang buhay. Salamat, Jiwan. Mga kasama, ano sa palagay ninyo ang paraang ito? Tara na kuya, sa darating na Jade Convention, bibigyan din kita ng sorpresa. Ito hayaan na lang natin silang umalis. Huwag muna natin pag-usapan ang negosyo sa pampaganda. Ang utang pa lang ng negosyo sa alahas, mabibigatan na ang batang yan. Hindi ba't nakausap na natin si Miss Su? Sumisikat ngayon ang pamilya Su. Hindi tayo magkakamali. Para sa atin, ang pumili ng tamang panig ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng lahat, mas mahalaga ang pagpili kaysa sa pagsisikap. Ang Xingyao Group ay mapapasa atin din balang araw. Jiwan, ayon kay Yixuan sa akin, ang galing mo sa pagharap sa mga board member. Pero bibigyan kita ng babala, kailangan mong mag-ingat sa kapatid ni Papa, si Huo Fugi. Mayroon siyang 10% na shares ng kumpanya at gusto niyang makipagsabuatan sa Su Group para hadlangan ang Xingyao Group at agawin ang kumpanya. Papa, huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga sila pahihintulutang magtagumpay. Gusto niyang makipagsabuatan sa mga tagalabas para agawin ang Xingyao Group. Talagang hindi ito maaaring mangyari. Isa pa, balak kong kanselahin ang adoption papers mo at ng siyam mong kuya para mas magkaroon ka ng motibasyon. Walang limit ang card na ito. Ituring mo na lang itong pondo mula sa kin para sa love life mo. Ha? Kung kulang pa, ipapangalan ko rin sa iyo ang bahay at kotse. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sobra na ito. Ikaw ang nag-iisang anak ni Shuju at ngayon anak mo na rin ako. Ang mga ari-arian ko sa huli ay mapupunta rin sa iyo. Maliit na bagay lang ang mga ito. Kaya mo yan. Jiwan, sa darating na Jade Competition, gusto kong isama si Xiaoqi. Ha? Makakalabas pa kaya ako ng buhay sa Jade Convention? Gusto kong ayusin ang relasyon ninyong dalawa. Ano, masama bang makasama ang number 1 assassin ng Daxia? Ay, ang sama ng simula. Kaya pala nakasalubong ng isang gold digger. Kahit na ang nanay mo ay nakipagrelasyon sa pamilya Huo, ano naman ang magagawa niyan? Ang sponsor ng Jade event ngayong araw ay ang sandigan ng aming si Meyer, ang heiress ng Su Group si Suchianan. Ay nako,
Kung hindi makakuha ng mga hilaw na alahas ang pamilya Huo ngayon, siguradong magbabangkarote sila. Honey, umalis na tayo. Tingnan mo ang kayabangan nila. Ang Su Group mukhang siguradong panalo na sila. Huwag kang mag-alala kuya, Jade, gambling lang naman to, di ba? Nandito ako. Ang laki ng mga sinasabi mo, baka mabali pa ang dila mo. Tignan natin, Kike. Hoy, tingnan ninyo, siya ang chairman ng Xingyao Group, si Huo Yiquan. Talagang ang galing ng dating, totoo ang mga sinasabi nila. Sino man ang mapapangasawa niya, talagang mapalad. Sino yung nasa tabi niya? Hindi nyo ba alam? Parang si Huo Xingyao ay napangasawa ang isang waitress, isang tagapaglingkod. Yung nasa tabi ni Huo Yiquan, malamang iyon na ang anak ng babaeng yon. Kaya pala, nakahanap ng mayamang negosyante ang matandang yon at nakinabang din ang anak. Tingnan mo ang itsura ng babae, halatang isang manlalanse. Baka gusto mong umuwi muna. Sa ganitong okasyon, mas importante ang mas malaking bagay. Hindi na kailangan kuya. Sa pagpunta ko rito, tutulungan kitang lutasin ang problema. Ginoong Huo, kamusta na? Samahan mo akong uminom. Ang alak na ito. Ikaw na lang ang uminom. Ito si Su Qianan, kilala sa Haicheng bilang napakalupit. Ang panganay na anak ng pamilyang Su, si Huo Yiquan, ayaw pa ring magbigay ng mukha sa kanya. Ay nako, kapag nagalit ang binibini, magkakamatayan talaga. At hilig pa niyang paglaruan at utus-utusan ang mga lalaki. Ngayon, tapos na si Huo Yiquan. Huo Yiquan, ikaw talaga ang lakas ng loob mong basain si Binibining Su. Lin Jiwan, ang tapang mong guluhin si Binibining Su. Ikaw at ang mga kuya mo, ayaw nyo na bang mabuhay? Ngayon, hindi mo na kita pag-iinitan. Kapag nasakop ko na ang Xingyao Group, susunod-sunod kong pag-aalagaan kayong magkakapatid. Hanggang sa mamatay, hanggang sa muli. Binibini. Nag-aaway lang kami ng boyfriend ko. Anong problema mo ha? Anong sinisigaw-sigaw mo dyan? Kuya, kilalang mapaghiganti si Su Qianan. Pinahiya mo siya ngayon. Sa mga susunod na araw, kailangan nating maghanda. Kung kinakailangan, makikipaglaban na lang tayo. Ang 8 kong kapatid ang tunay na kayamanan ng pamilyang Huo. G1, magsisimula na ang Jade Auction. Titingnan ko kung may iba pang supplier. Kumusta? Ako ang pangulo ng Xingyao Group. Kumusta? Ako si Huo. Talaga nga, binayaran ni Su Qianan ang lahat ng supplier. Hindi talaga tayo makabili ng anumang materyales. Hindi patas, pupuntahan ko sila. Nakipag-alyansa ang sushi group kay Huo Fugui. Hindi mo sila kalaban, huwag kang magpadalos-dalos. Master. Parito po. Sige. Lin Jiwan, sa huli, akin din ang kapatid mong lalaki. Jiang Mayor, dapat alam mo ang lugar mo. Ikaw ang nang-aliwa. Sino ba talaga ang nang-aliwa? Kapag ang inyong Xingyao Group ay maubusan ng materyales, mapapahamak ang cash flow dahil sa penalty. Pagdating ng panahon, ang iba mapipilitang maghintay na lang ng wala. Huo Yiquan. Nagpa siya kung hindi pumili sa siyam na anak ng pamilya Hu. Basta ikaw para mabigyan ko kayo ng pagkakataon ng Xingyao Group. Bitawan mo? Ginangsu, maging disente ka. Hindi ba't isa lang itong paligsahan sa pagtaya sa bato? Tignan natin. Lin Jiwan, ikaw talaga ay parang batang kalabaw na walang takot sa tigre. Ginoong Master, mauna po kayo. Sige, Lin Jiwan, ngayong araw na ito sabay nating tutuusin ang mga lumang at bagong utang. Kapag naubusan na kayo ng pondo, iiyak ka rin. Umalis na tayo. Lin Jiwan, ang ayaw ko sa'yo yung mga katulad mo na wala namang kakayahan pero nagpapanggap kang magaling. G1, kung hindi magtagumpay ang paligsahang pagtaya sa batong ito,
mapapanganib ang Sinyaw Group natin. Magtiwala ka sa akin, Kuya Ki. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, ang pakikipag-ugnayan sa mga supplier ay dapat halos tapos na. Kaya ngayon, narito na tayo sa pinakamabigat na bahagi ng pagtaya sa bato. Ngayon, gagamitin natin ang forma ng pag-aokyon. Kaya ating ilahad ang ating unang item na i-aokyon ngayong gabi. Nagsimula na si G1. Oh, Kung talagang magagawa nitong babae na iligtas tayo sa kagipitan sa pamamagitan ng pagtaya sa mga batong may jade, ay maliit nga ang tingin ko sa kanya. Ang batong ito na may jade ay kasamang bato ng pinakamahusay na ice-type jade. Sa itsura at mga guhit nito, malamang may magandang laman. Ang panimulang tawad ay 30,000 piso. Ang bawat dagdag na tawad ay hindi dapat bababa sa 10,000 piso. Simulan na natin ang pagtawaran. Ako 40,000. 50,000. Kuya, mukhang maganda ang batong ito. sa tingin ko rin, G1, ano sa tingin mo? Hindi. Sa tingin ko, hindi maganda ang batong ito. Kasamang bato ito ng ice-type jade. Tingnan mo ang mga guhit nito, malamang na. Hindi. Maniwala ka sa akin. Talagang hindi maganda ang batong ito. Lin Ji-wan, wala ka talagang alam sa mga magagandang bagay. Napakagandang bato nito. Sa tingin ko, ang pamilya Huon ninyo ay karapat-dapat kayong malugmok. Tatawad ako ng 100,000 piso. 100,000 una, 100,000 pangalawa. 100,000 pangatlo. Nabenta? Binabati kita, binibining Jang. Salamat sa inyong lahat. Lin Ji-wan, magagawa mo ba talagang iligtas ang Star Glory Group? Huwag kang magmadali, kuya. Nagsisimula pa lang ito. Ang pangalawang batong may jade na ito ay medyo nakakabigo. Ang panimulang tawad ay 5,000 piso. Ang bawat dagdag na tawad ay hindi dapat bababa sa 1,000 piso. Magsimula na ang pagtawad. Napakagandang black jade. Hindi matatansya ang halaga nito. Ang batong ito parang kakaiba ito ah. Ang batong ito, halatang tira-tira lang ito mula sa minahang matagal nang hinuhukay. Basura na lang. Ang mga tunay na jade at mamahaling bato matagal nang nahukay. Tama, ang ganitong bato walang laman na alahas. Hindi, kuya. Pwede nating bilhin ito. Sigurado ka? Kuya, ang ganitong basura mga baguhan lang ang mag-iisip na ito'y kayamanan. Kuya, maniwala kayo sa akin. Ang batong ito kahit ano pa ang mangyari kailangan nating bilhin. Huo Yichuan, ganito ka ba magdala ng isang taong walang alam para magpahiya dito? Di ba, Sutyanan? Anong karapatan mong sabihin yan sa kapatid ko? Naniniwala ako sa kanya. Ang batong ito ako ang bibili. Sige, sasabayan ko kayo. Lilima ang taya ko. Sige, 50,000. Ang galing-galing ni Miss Su. 50,000 una. 10,000. 20,000. 30,000. 50,000. 50,000 na ang taya ni Miss Su. May tataas pa ba? G1, 50,000 na. Basura lang ito. Kuya, kailangan nating makuha ito kahit ano pa ang mangyari. Isang milyon. 1,000,000. G1, itong basag na batong ito, sigurado ka bang bibilhin mo ng 1,000,000? Kuya, huwag kang mag-alala. Pag binili natin to ng 1,000,000, mamaya, tataas ang halaga nito ng 100 beses. Huo Yichuan. Akala ko may kahangahangang galaw itong babaeng ito na laging nangangarap. Hindi ko inaasahan na dito pala siya para mag-aksaya ng pera. Mga taong mahilig mangarap, iba talaga. Hahaha, nagtaas ng tawad sa 1,000,000 para bilhin ng sirang batong ito. Akala mo ba na ipagpapatuloy kong makipag-unahan sa pagtataas ng tawad? Lin Ji-wan, ang aming si Miss Su ay hindi na magtataas pa ng tawad. Yang 1,000,000 iyan, ikaw na ang bahalang magbayad. Master, napakatalas ng inyong paningin. Tingnan ninyo nga po, parang ganitong basag na bato. Meron kaya itong kahit kaunting posibilidad na maglaman ng napakamahal na jade? Totoo, mayroon ngang napakaliit na posibilidad na maglaman ng imperial na klasing basong itim na jade, pero napakaliit ng tsansa. Imperial na klaseng basong itim na jade.
Tama, imperial na klaseng basong itim na jade, napakabihira niyan. Kahit na kasing laki lang ng hinlalaki, napakamahal na. Kung ang batong ito Ay maglalaman ng imperial na klasing basong itim na jade, ang halaga ng hilaw na bato nito ay hindi matatansya. Kung ang batong ito ay maglalabas ng imperial na glassy black jade, ang halaga ng rough stone nito. Jiwan, totoo ba ang sinasabi mo? Hahaha. Lin Jiwan, talagang tunay kang mangarap. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Hahaha. Hoy, Xuan, akala ko may ipinagmamalaki ang pamilya ninyong Huo. Ito pala ang dinala ninyo, isang mangarap na walang alam sa mundo. Pero maaari ko pa kayong bigyan ng isa pang pagkakataon. Ngayon gagamitin ko ang kasulatan ng kasunduang ito para kayong siyam ay makipaglaro sa akin. Tanging sa ganitong paraan, ang aming Su Group ay magbabawas ng joint blockade at bibigyan ng pagkakataon ng Xingyao Group ninyo. Ang siyam na anak ng pamilyang Huo naging laruan ni Miss Su. Nakakatuwa talaga. Kuya, grabe na ang pang-aapi ni Su Tianan. Papatayin ko siya. Huwag kang padalos-dalos. Jiwan, kanina mo sinabi na ang batong ito ay hindi matatantiya ang halaga. Totoo ba yon? Kung gayon, maaari nga itong tumulong sa Xingyao Group na malampasan ng ilang problema. Pero paano kung sakali? Walang sakali. Kuya, maniwala ka sa akin. 1,000,000 pangatlo. Sold, binabati kita binibini. Sa halagang 1,000,000, nakuha mo ang mahalagang rough stone na ito. Ngayon naman papasok na tayo sa pagpuputol ng bato. Yung unang 2 bato ay maaaring iputol ng libre gamit ang makina. Ako muna. Kung ang batong ito ay magkalaman ng Jade Miss Jiang, kung makakakuha man kayo ng malaking parte, sana naman ay makakuha rin kami kahit kaunti. Ay syempre naman, walang problema. Ay, eto. Imposible. Sugal ito sa bato, swerte lang ang pag-asa. Huwag nating pabayaan ang malaki dahil sa maliit. Titingnan ko kung ano ang laman ng batong pinili ni Lin Jiwan, Isang basurang bato lang ito pero itinuturing mo itong kayamanan. Talagang nangangarap ka lang. Kung ito ay maglalaman ng imperial na klase ng basong itim na jade, kakainin ko ang lahat ng basurang ito. Usapan na yan, Su Tianan, kung ang basurang batong ito ay talagang maglalaman ng imperial na basong itim na jade. Ikaw ang kakain ng basurang batong ito. Kung wala namang laman, ako ang kakain. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Isang piraso lang ito ng itim na bato. Kuya, sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi mapagkakatiwalaan si Lin Jiwan. Ayaw mo maniwala. Huwag kang masyadong masaya, Su Tianan. Nananatili pa ba ang ating pusta? Siyempre naman. Master Dong, halika rito at tingnan mo to. Ano ito? ito ay aray. Parang ito nga ang Imperial Grade Glass Type Black Jadeite. Sa loob ng maraming taon sa larangan ng Jade, ngayon ko lang ito nakita. Hindi na ako magsisisi sa buhay ko. Hindi na ako magsisisi sa buhay ko talaga. Master. Ipaliwanag mo muna bago ka mamatay, Master Dong, Master! Tulong! May tao ba dyan? Dalhin nyo si Master Dong para maalagaan. Bilisan nyo. Jiwan, ano ang ginawa mo kay Master Dong? Ano ang ginawa ko sa kanya? Mas mabuti pang isipin mo, binibini, kung paano mo kakainin ang mga basurang bato. Black Jade lang yan. Kahit pa yan ay Imperial Grade Glass Type, ano naman? Gumastos ka ng 1,000,000, baka hindi mo pa mabawi. Miss, maliit ang tingin mo rito. Itong batong ito, lalong-lalo na ang presyo nito. Tama ka, maraming taon na rin akong nasa jade industry. Bihira ang Black Jade Ice Type, itong Imperial Grade Glass Type Black Jade, hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Maaring abutin ng napakataas na halaga. Ano naman, isang walang halagang jade lang yan. Hindi nito masosolusyunan ang kasalukuyang problema ng Xingyao Group.
Huwag muna natin pag-usapan yan. Miss, nakatingin pa itong malaking to. Itong mga bato sa lupa, pangtanghalian ba o panghapunan? Lin Jiwan, anong ipinagmamalaki mo? Haharapin mo ba ako sa isang pustahan? Tingnan natin sa susunod. Sino sa atin ang mas mataas ang mahuhulaang halaga ng jade? Sige, papatusahan kita. Pero ang pustahan, hindi na dapat ganun kadali. Ano ang gusto mong ipusta? Kung ako ang matalo, magpapakamatay ako gamit ang isang kutsilyo at ibibigay ko ang pagiging tagapagmana ng Xingyao Group. Kung ikaw ang matalo, kailangan mong tuparin ang naunang kasunduan at tanggalin ang blockade sa raw materials ng Xingyao Group. At ibibigay mo ang Su Group na may 60% na shares. Ito ang gold card ng Xingyao Group ng chairman Huo Xingyao. Ganun na lang, ibinigay sa babaeng ito na iba ang apelido. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang gold card ng chairman ng Xingyao Group para makipagpustahan kay Miss Su. Grabe ang kapal ng mukha niya. Ipagpapatuloy natin ang pagtaya sa batong may jade. Lin Jiwan, ang lakas ng loob mong gamitin ang gold card ng chairman para makipagsugal. Jiwan, seryoso ka bang makikipagpustahan kay Suchanan? Huwag kang mag-alala, sa gabi na ito siguradong mawawalan siya ng dangal at reputasyon. Mukhang napakasigla ng ating mga bisita. Talagang mainit ang kanilang interes, kaya't ihaharap na natin ang susunod na lot. Ang batong ito naman, galing ito sa pinakamalaking minahan ng jade sa timog na bansa. Ang panimulang tawad ay 500,000. 60,000. 70,000. Wasu. Mukhang maganda ang batong jade na ito. Tingnan ninyo. Bata pa lang ako, nag-aral na ako tungkol sa jade. Si Lin Jiwan, ano ang maihahambing niya sa akin? Ang batong ito, sa isang tingin ko pa lang, siguradong magandang klase ng jade ang laman. Nag-aalok ako ng 1 milyon. 1 milyon. Jiwan, nag-alok si Suchanan ng 1 milyon. Gusto mo ba? Huwag kang mag-alala kuya, di naman mahalaga yung batong yan. Lin Jiwan, kahit na masama ang ugali ni Suchanan, magaling siya sa mga alahas at mamahaling bato. Swerte yan lang yung nangyari kanina. Pero ang swerte hindi laging nasa'yo. Nababaliw ka na yata. Kuya Ki, hintayin mo. Makukuha ko talaga ngayon ang Su Group, 60% ng shares. Ngayon naman ang susunod na item simula sa 50,000. 70,000. 80,000. 1 milyon. Sold. Binabati kita, Miss Su. Sige, ang susunod na item, 80,000. 1 milyon. 1 milyon at 100,000. 2 milyon. Lin Jiwan, ang pinakamahalagang raw stone sa event na ito na ibiding ko na lahat. Ano pang panghahawakan mo para talunin ako? Ganun ba? Di naman sigurado yan. Presidente Su, edi una sa lahat binabati kita sa pagkapanalo sa Xingyao Group at pagkakaroon ng 9 na lalaking alaga. Binabati kita, Presidente Su. Lin Jiwan, nakikita mo ba? Ito ang pagkakaiba mo sa mataas na lipunan. Kahit na may nakasiping na mayamang lalaki ang nanay mo, ano naman ang magagawa niyon? Kaya naman pakisalubong natin ang susunod na lot. Ito, Anong nangyari, Jiwan? kuya, ang batch ng mga batong ito. Kailangan nating makuha ito. Pero ayon sa kinaugalian, ang huling batch ng mga bato ay karaniwan ng ang pinakamababang uri ng mga raw na bato. Kuya, Sige. Naniniwala ako sa'yo. Boss Su, tingin ko si Lin Jiwan na tong tanga na ito baka nababaliw na. Sino ba ang hindi alam yan? Ang mga batong nauuwi sa dulo ng auction ay basura lang talaga. Tapos itong to, nagsasabi pa na gusto niyang makuha lahat. Aray, ganyan talaga ang mga nasa ilalim ng lipunan. Anong magagawa natin? Wala yan. Kung gano'n na lang pala kagusto niya. Eh, di tayo naman. Hindi natin basta-basta ibibigay sa kanya. Ahahaha. Ang galing mo, Boss Su. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon naman po ang ating auction. Ay patungo na sa pagtatapos. Ito pong huling 2 batch ng mga bato. Ang unang batch ay binubuo ng 5 pirasong raw na bato. Ang panimulang tawad ay 10,000. tatayaan ko ng 1 milyon. Nag-aalok ako ng 1 milyon. Ang mga batong ito ay pandagdag lang sa auction. Nag-alok pa ng 1 milyon ang babaeng ito.
Kung hindi siya baliw, bakit niya gagamitin ang pagiging tagapagmana ng Star Glory Group para makipagpustahan kay Jisoo? Talagang matatalo siya. Nag-aalok ako ng 5 milyon. Lin Ji-wan. Nabili ko na. Isang bunto ng napakagandang hilaw na bato. Ang mga natitirang batong ito, sasamahan kitang maglaro. Jisoo, ang 5 milyong ito para sa Su Group ay walang kahirap-hirap. Ngunit para sa kanya, si Lin Ji-wan, kung gusto niyang makuha ang bunton ng mga batong ito, hindi iyan madali. $10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. Talagang walang kwentang tao dahil nakuha niya ang ari-arian ng aming pamilyang Huo. Nagwawaldas na siya ng basta-basta. Huwag kang mag-alala, Kuya Ki. Hintayin natin at makikita natin. Lin Ji-wan. Gumastos ako para bumili ng isang bunto ng mga kayamanan. Ikaw, gumastos ng 10 milyon para bumili ng isang bunto ng basura. Hahaha. Hindi ko inaasahang may VIP na gagastos ng 10 milyon para mabili ang huling 5 piraso ng batong ito. Pasalamatan natin ang babaeng ito. Halina't putulin natin ang bato dito sa harapan natin. Kuya, hintayin mo at makikita mo. Hindi ko na kailangang gawin ito ng mag-isa. Lin Ji-wan, mukhang gusto mong mapahiya sa harap ng lahat. Anak. Gusto kitang maging estudyante. Master Dong, nagising ka na rin. Sakto ang dating mo. Itong walang alam na batang babae, bumili lang ng kung ano-anong basura. Mamaya, maghanda ka na lang sa magandang palabas. Ay, tumahimik ka. Parang nararamdaman ko. Ang presensya ng Emperador Grade na Jade. Ano? Emperador Grade na Jade? Ay, ang pakiramdam na ito, huli kong naramdaman nung 20 taon na ang nakalipas sa isang malaking Jade Convention. Sa mismong convention na iyon, nahanap ang hari ng lahat ng Jade sa buong mundo. Panoorin ninyong mabuti. Haring antas na lilang Jadete. Paano ito nangyari? Aray ko po, ang kalidad ng ganitong klase ng lilang Jadete, nabalitaan ko lang dati. Binata, nais kong maging estudyante mo at mag-aral ng husto tungkol sa Jade. Guro, hindi po pwede iyan. Hindi na kailangan ng estudyante. Tingnan ninyo, ang haring antas na glass type. Kahit gawing pulseras o kwintas, hindi matatantya ang halaga. Tama. Ji-wan, ang pangunahing maestro ng Jade sa Haicheng, nagmamakaawa pang maging estudyante mo. Lin Ji-wan, nakakuha ka na ng isang haring antas na lilang glass type. Gusto mo pa bang kumuha ng pangalawa? Itong pinakamagandang berdeng jade, malinaw at kristal, kumikinang. Mabebenta rin ito ng mahal. Imposible, talagang imposible. Nasuri ko na ang batch na ito. Paano may mamahaling Jade? Lin Ji-wan, anong daya ang ginawa mo? Baka limitado lang ang kaalaman mo, Jisoo. Maghintay ka lang, ibibigay mo sa akin ang shares ng Su Group. Haring glass type, pinakamagandang berdeng Jade. Bawat piraso ay napakamahal. Ang batch na ito, higit pa sa 10 milyon. Halos daang beses pa ang halaga. Daang beses. Daang beses pa ang tinaas. Jisoo, panahon na para to pa rin ang usapan. Hindi ako sang-ayon. Gusto ko ito. Gagastos ako ng 10 milyon para makuha ito. Paumanhin, Ginoong Su. Kakatanggap ko lang ng mensahe mula sa organizer. Ang huling batch ng mga raw na bato na ito, ang starting bid ay 20 milyon. 20 milyon? Sige, 20 milyon. Sino ang may lakas ng loob na makipagsubasta sa akin? Lin Ji-wan. Akin na ang batch ng batong ito. Ang lalabas dito ay siguradong mas maganda kaysa sayo. Talagang mayaman at mapagmalaki ka, Ginoong Su. Kaya nga ibibigay ko na lang ito sa iyo. Tao, buksan ninyo ito lahat.
Ginoong Su, baka pwedeng tuparin muna natin ang kontrata? Ginoong Su, Ginoong Su. Ginoong Su, Ginoong Su, Ginoong Su. Jiwan, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makakalampas ang Xingyao Group sa krisis na ito. Ang 60% na kontratang napirmahan ng Su Group para sa'yo. Huwag kang magpasalamat. Pamilya tayo, dapat lang gawin ko to. Pero kahit ano pa man, salamat pa rin. Kuya, para kang tatay. Ulol sa pag-ibig, madaling mauto. Nanay! Aminado akong magaling ka. Pero para matanggap ka namin ng mga kuya ko, hindi pa sapat to. Hindi pa sapat to, hindi pa sapat to. Tapusin muna natin to. Jiwan, aalis na ang mga magulang natin para magbakasyon. Samahan muna natin sila. Tatay, nalutas namin ang pinagsamang blockade ng Sushi Group. At napanalunan din namin ang 60% ng shares ng Sushi Group. Tatay, Bumalik na si Jiwan. Jiwan, nabalitaan ko ito. Magaling. Sushi Group 60% ng shares ay nasa amin. Para sa kanila, malaking pinsala na ito. Tatay, wag na kayong magsalita ng marami. Basta masaya kayo tatay at nanay. Si Lin Jiwan hanggang ngayon hindi pa nakapasa sa aming pagsubok. Xiaoqi, bakit mo sinasabi iyan? Si Jiwan ay kapamilya natin. Sa hinaharap, magsasama tayo habang buhay. Wala akong pakialam. Kahit na ako at si Erge ay hindi pa sumasang-ayon, ang iba pang mga kuya ay hindi rin sumasang-ayon. Sige na. Sa madaling salita, ang mabigat na pasanin ng grupo at ilang mga kuya ipagkakatiwala sa iyo, Jiwan. Kaya mo yan. Bunso, sa pagkakataong ito ang iyong Yoshida Hui, maganda ang ginawa mo. Xiaowan, may sasabihin ako sa'yo. Anong nangyari, kuya? Alam mo ba may kapatid si Papa? Nabanggit niya sa akin, alam ko. Talagang balak ni Papa na ibigay sa atin ang Xingyao Group. Pero dahil sa panggugulo ni Huo Fugui, hindi pa natin ito naaasikaso. Pero nang dumating ka, Ang ibig mong sabihin, ito na lang ang paraan ni Papa? hindi rin. Ang Su Group ang dahilan kung bakit nila kayang makipagkompetensya sa Xingyao Group. Malaking dahilan yan ay dahil kay Huo Fugi. Hindi siya titigil. Anong magagawa ko? Yung mga cosmetics na pinapaghanda ko sa'yo, handa na ba? Halos tapos na. Bukas pwede na. Ang galing. Gagawa ako ng gamot mo, hintayin mo ako. Kuya, ito ang pinili kong Chinese herbal medicine para sa'yo. Inumin mo na. Kuya, mapait ang Chinese herbal medicine. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Matamis ang niluto ni Jiwan. Salamat, Xiaowan. Kuya, Ayokong maging kuya mo. Gusto kong maging kasintahan mo. Second brother, ano kaya ang ginagawa ng batang si Lin Jiwan kasama ni kuya? Nagde-date kaya sila? pero Kuya. Linziwan, ano ang ginagawa mo rito kasama si kuya? Kuya, naniniwala ka sa sinasabi ng isang babaeng nananaginip lang? Mag-isa kayong dalawa sa isang kwarto. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa'yo? bakit parang tagalabas pa rin ang tingin ninyo sa akin? Si Huo Fugi, ang kapatid ni Papa, ay nakipagsabuatan na sa mga matatagal ng miyembro ng kumpanya para agawin ang Xingyao Group.
Kung mapoprotektahan mo ang kumpanya mula sa kanya, saka lang kita kikilalanin bilang isa sa pamilya namin, ang mga Huo. Tama, kung mapapaatras mo si Huo Fugi, ako mismo ang magpapatunay sa iyong pagkakakilanlan. Kuya, maniwala kayo sa akin. Magagawa ko talaga ito. Kuya, maniwala ka sa akin. Naniniwala ako. Lin Jiwan, ikaw lang ang itinalagang tagapagmana ni tatay. Kung hindi mo kayang harapin ang ganitong maliit na krisis, mahihirapan kang manatili sa pwesto mo. Kuya, umalis na tayo. Huofugi, bukas na ang board meeting. Malinaw na handang-handa sila. Pero hindi ko talaga maintindihan bakit ninyo sinisiraan si G1. Magaling naman siya. Siya ang itinalaga ni tatay na maging tagapagmana ng Sinyaw Group. Kung hindi niya kayang harapin ang ganitong maliit na problema, paano niya pangangasiwa ng pamilya Huo? Ay, dahil dyan, kailangan pa natin siyang subukan. Hindi ba sinabi ni tatay, pumili siya ng isa sa amin siyam na pakakasalan niya? Kung sino ang mapapangasawa niya, depende na yan sa kakayahan niya. Tuloy po. Kuya, bakit ka nandito? G1, may gathering ang board of directors ngayon sa Jinghao Clubhouse. Sumama ka sa akin. Hindi ba board meeting ang sinasabi nilang gathering? Anong pinaggagawa ni Huofugi? Nakipagsabwatan siya sa mga founding members. Nag-private gathering sila doon. Malamang gusto nilang pilitin ang Xingyiao Group na magbitiw. Pilitin siyang magbitiw? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Kuya, dumating na ako. Sino ito? Anak ni Huofugi, si Hojame. Bakit siya nandito? Noong nagsisimula pa lang ang negosyo ni Dad, binigyan niya si Huofugi at mga kamag-anak niya ng malaking porsyento ng shares. Gusto ni Huofugi na pakasalan ko siya para makontrol niya ang kumpanya. Tara, tingnan natin. Kuya. Sino po ito? Ito si. Alam ko na yan kahit hindi mo sabihin. Ito siguro yung sikat na si Mengnu, anak ng ate na naghahain na, di ba? Ang pagpunta ko rito ngayon ay para sunduin ka sa Jinghao Sports Complex para pag-usapan ng ilang bagay. Ano bang pag-uusapan natin? Kuya, hindi lang kita sinusundo. Hindi ka ba curious kung bakit ito inayos ng mga matatandang miyembro para saan? May narinig ako na nagparehistro ka ng isang kumpanyang tinatawag na G1 Cosmetics. Ito ang kumpanyang itinatag namin ni G1. Gamit din ang formula ni G1. Ano bang kinalaman ninyo dyan? Eh yung kita, hindi ba dapat hatiin din ayon sa shares na hawak mo? Noon kayo ang gustong magtanggal ng cosmetics business. Ngayong kumikita na ako, gusto mong makuha ng walang ginagawa, no? Pwede namang hindi hatiin. Pero yung posisyon mo bilang presidente baka hindi mo na mapanatili. Maliban na lang kung payag kang magpakasal sa pamilya namin. Ikaw, sige. Sige. Ang kapal ng mukha mo, hindi ka karapat-dapat. Ikaw ay wala kang iba kundi isang ampon lang ng pamilya Huo. Akala mo talaga may-ari ka na rito? At ikaw namang babaeng pangarapin, sa lalong madaling panahon, palalayasin kita! Sino ang nag-utos sa'yo na kumatawan sa pamilya Huo? Sino ang nag-utos sa'yo na kumatawan sa tatay ko? Hinampas mo ako? Maghintay ka lang, palalayasin kita sa korporasyon. Magaling ang paghampas. Jamay, kumusta ang usapan mo sa kuya mo? Tingnan mo ito, ito ang mabait kong kuya. At itong anak ng tagapaglingkod, hinampas ako. Anak ng tagapaglingkod, ang lakas ng loob na hampasin ka? Ang laki ng apog. Yixuan, huli ka na. Yixuan, huli ka na. Ito si... Ako ang tinatawag ninyong anak na tagapaglingkod.
Ako si Lin Jiwan, ang tagapagmana ng Xinyao Group. Ang lakas ng loob mo! Nagkita na tayo. Kilala kita. Kung nakita mo na ako, dapat alam mo na nanalo ako sa huling pustahan. Dapat magbitiw kayong 4 sa tungkulin. Ikaw, Nakasulat ito ng malinaw, hindi ito peke. ikaw pala. Isang batang musmos. Narinig ko na kasama ka sa bagong tatak ng pampaganda ni Yixuan. Yixuan? Kailangan ko ng paliwanag mula sa iyo. Ang tatak ng pampaganda na ako ang nagtatag. Bakit ko ipapaliwanag sa'yo? Bilang presidente ng Xinyao Group, niloloko mo ang sarili mong kumpanya. Katawa-tawa ang mga bagay ko. Bakit pag-aari ninyo? Tama na, wag na kayong magtalo. Lin Jiwan, hinahamon kita sa isang laro. Matapang ka ba? Kung manalo ako, papalitan ang pangalan ng kumpanya ng pampaganda at mapapasa akin. Ano sa tingin mo? G1. Sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Ang babaeng ito, hindi ko alam kung talagang tanga siya o nagkukunwari lang. Baka hindi pa niya alam na si Binibining Giamay ay ang kampeon sa bilyar. Nang Haicheng sa 5 sunod-sunod na pagkakataon, sa kanyang kakayahan lang, Hindi naman siguro. Binabati kita sa unang pagsubok mo sa bilyar. Nakuha mo ang golden right hand. Ayos, parang binigay ng tadhana ang kailangan ko. Lin Jiwan, akala ko ay hindi ka maglalakas loob na sumabak sa laban. Hindi ko inaasahang pupunta ka para magpakamatay. Kung ganito na ang sitwasyon, bibigyan kita ng leksyon. Ang barya na ito, kung heads, ikaw ang magsisimula. Kung tails, ako ang magsisimula. Kung gayon, hindi na ako magpapahuli. tignan mo ang posisyon ng pag-serve. Alam ko na ang kakayahan ng batang ito sa billiards ay talagang pangkaraniwan lang. Ang talento ni Ginang Jiamay ay walang makakapantay. Sa pagkakataong ito, siguradong matatalo si Lin Jiwan. Lin Jiwan, sa pag-serve mong parang palaka, gusto mo bang magpasiya ng kulay sa unang serve? Hahaha. Paano kaya nangyari ito? Isang tira, 3 butas. Ito ang teknik na madalas ginagamit ng world champion na Great Demon King sa mga international competition. Hahaha, swerte lang. Sabi ko nga, swerte lang. Halika, mag-inuman pa tayo. Pasensya na, sunod ikaw ang mag-serve. Sige, ipakita ko sa iyo ang kakayahan ko. Ipakita ko sa iyo ang galing ko. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Jing Jiamay. Baka sakali, pagbigyan ka namin at si Jihuo ng kaunting shares. Hindi na kailangan. May mga taong mangarap lang makipagkumpetensya kay Geng Jiamay. Genge na Jiamay, kung matatalo siya, paano kung samahan niya ako magdamag ngayong gabi? Hahaha, bahala ka. Lin Jiwan, anong pakiramdam habang pinapanood mo ang mga himala? Sa tingin ko, maliit ang pusta. Dagdagan pa natin. Para sa akin, masyadong maliit ang pusta. Dapat dagdagan pa. Dagdagan ang pusta? Hahaha. Ano sa tingin ninyo? Dagdagan ko ba o hindi? Kahit anong dagdag na pusta ang gawin ng batang to, ngayon hindi niya matatakasan ang katotohanang matatalo siya. Pwede naman, pero ang tanong, mayroon ka bang bagay na interesado kami? Sa'yo, hahaha. Sabihin ko na, hindi ba't gusto ninyong makuha ang pagiging tagapagmana ko sa Xinyao Group? Nasa akin pa ang 60% na shares ng SUS Group. Kaya ngayon, ipupusta ko ang lahat laban sa mga shares mo, Huo Fugi, sa Xinyao Group. G1. Si Huo Xingyao. Hindi man lang nag-isip at ibinigay sa iyo ang grupo. Ngayon, huwag mong sisihin ang pagiging traidor ko. Ang grupo ay ipagkakatiwala ko sa akin at sa anak kong si Jiamay. Jiamay, Pa, ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Kailangan nating lubusang kontrolin ang Xinyao Group. Mula ngayon, ang Xinyao Group ay magiging Huo's Group na. sige.
Huwag kang mag-alala kuya, hindi ako matatalo. Pitong bola ang serye. Talagang si Miss Gia May ito, ang galing ng ganitong teknik. Ha 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 ha. Ang masalimot ng tira sa bolang ito. Tingnan natin kung paano papasukin ng babaeng ito. Lin Jiwan, kung papayag si Huo Yixuan na magpakasal sa akin, pwede nang kalimutan ng ating panig dati. Ang pag-aasawa ay malaking bagay. Dapat sundin ang sariling pasya ng kuya ko. Kung pakikialaman ng mga ibang tao, hindi ba't sisira lang iyon sa buhay niya? Lalo na ang tulad mo, palaka. Ikaw, Ako naman, Sa itsura ng batang ito, hindi siguradong papasok yan. Ang ganitong paraan ay ginamit ng world champion. Nakapasok siya talaga. Imposible to. paano nangyari yon? Yung bola na yon, kahit ako hindi ko magawa. Paano mo nagawa yon? anong imposible, panoorin mo lang. Ang tagal ko na ring pumupunta sa court na ito. Mula nang maitayo to, wala pa akong nakilala na ganoon kagaling. Kahit world champion, hindi makakagawa ng ganong bola. Ang shares ko, ang Star Glory Group ko, ikaw, Pa, ako. ang sama ng ginawa mo sa akin ngayon. Pa, Boss ko. Miss Ho, mga founding members, tuparin muna natin ang pustahan natin. Tuparin mo na kaya ang pustahan. mandaya ka. Hindi dapat bilangin ang pustahang ito. Manday. Kailan ako nandaya? Iyan ang tawag sa pandaraya. Ikaw na fantasador. Huwag kang mag-akalang makakalamang ka sa pamilya Huo. Mandaya ka nga. Si Boss Hu nga ay hinimatay dahil sa pandaraya mo. Tama, anak ka ng isang tagapagligpit ng pinggan. Anong magagawa mo sa amin? Mukhang ngayon desidido na kayong umatras sa usapan. Atrasan, anong magagawa mo? Nene, sa mundong ito lakas ang pinakikinggan. Lakas? Dati, wala nga talaga akong wala. Pero ngayon, dahil naibigay ninyo na sa akin lahat ng shares ng Star Glory Group na natalo ninyo sa akin, sundin ninyo ang kontrata. Kung hindi, walang makakaalis dito. Ikaw na fantasador at probinsyana, paano ka nagkaganong kapangyarihan? Ayaw kong tanggapin ito. Binibining GMA. G1. Mahal kita. Kuya, Kuya pa rin ang tawag mo sa akin? Hindi ba dapat magbago na ang tawag mo? ano ang sinabi mo? Anong nangyari, G1? Si Susyanan ang nagpakuha para dakpin ang mga kuya ko. Tara na. Lin Jiwan, alam kong darating ka talaga. Alam ko na, hindi mo kayang iwan ang mga kuya mo. Pero ngayong araw na ito, hindi para dalhin mo sila. Bago umalis si Papa, inutusan niya ako na alagaan ang mga kuya ko. Ngayon, siguradong ililigtas ko sila. Alam kong magaling ka sa martial arts, pero ang isang grandmaster ng martial arts, hindi ko alam kung kaya mo siyang talunin. Ikaw at si Hu Yixuan, sinira ninyo ang aming Su-group, nawalan kami ng 60% ng shares. Napilitang magbitiw ang tatay ko. Nabigo ang lahat ng plano ko. Ngayon kukunin ko ang buhay mo at ng lalaking ito. Tapos, lalayo ako sa ibang bansa. Ha 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 ha. G1. Sa buhay kong ito ang makilala ka ay sapat na. Kuya, Aray! Kung
Kung ganyan kayo katindi ang pagmamahalan, edi gawin ko na lang mabuti at patayin kayong magkasama. Sukiyanan. Kung ibibigay mo ngayon ang kapatid mo at magpakamatay ng maayos, pag-isipan kong hindi sila pagdurusahan. Hindi mo magagawa yan. Lin Jiwan, pinaghadlangan mo ang pag-aasawa ko sa pamilya Ho, iyan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Dapat mong tanggapin ang sarili mong pagkatao. Hindi dapat talagang hindi dapat. Paano isa ka rin palang Grandmaster? Ngayon, ipapakita ko ang tunay kong lakas. Nagkamali ako, patawarin mo ako, pakiusap, patawarin mo ako. Kuya, Yishuan. Kuya, Siwan, binabati kita sa pagdaan mo sa lahat ng pagsubok. Ngayon, ikaw at Kuya Yishuan ang magkasintahan ay nagkatuluyan. Pagbati sa inyo. G1, gusto mo bang pakasal sa akin? gusto ko.